So ayan mga kadabs, update nga tayo sa ating e-bike na Johnson. Bali ito yung ilaw na ikakabit natin. Yan, LED lights na may 3. So, may high and low. May high and low lights siya. Bali tinitignan ko kung dito ko siya ikakabit. Yan, ganyan yung itsura niya. Parang ganyan yung itsura niya, nakaangat. Or tatanggalin ko to siya, bracket to. Ito kasi bracket to ng ating basket dito sa harap. O kaya tatanggalin ko siya, dito ko siya ilalagay sa tornilyo na to. Dito siya. Tapos tatanggalin natin to. Pwede rin kasi dito siya. Anong maganda dyan? Kaya dito. Pero try natin tanggalin to. Tapos ilipat natin, ikabit natin dito. So yun lang, tanggalin ko muna to. Ito lang, isang tornilyo lang to mga kadabs. Dito lang yan. Tapos dito parang nakasuot yung isang bakal dito. O yung dalawa. Bali tatanggalin natin to. Bali ganyan yung looks niya pag malapitan. Sa malayuan naman, o sa side view muna. Yung side view niya sa malayuan na rekta. Ganyan yung looks niya. Parang bit ko din to, minimalist lang ang design. Tapos ito yung sinasabi kong tatanggalin natin yung tornilyo para maitago natin yung wire dito. Tapos dito natin idodugtong din yung mga kable niya. Yan, para hindi siya masyadong kalat yung wiring. Tapos itong domino switch, try natin siya dito sa kabila. Ayan,
Try natin dyan. Yung domino switch dito o kaya dito. Sa may side mirror. Kasi ito wala siyang hook na kagaya na pwede i-hook dito lang yung switch. Kaya kailangan may thread talaga. So dito na lang siya. Yan. Kung kaya niya, ito dito. Hanapan natin yan. So ayan yung domino switch natin ito. Dito natin siya ikakabit. Yan, dyan. Tapos papalitan natin tong thread na to. Yan, na-ready ko na yung allen dyan. Ito may stainless tayo dito. Hindi kinakalawang to, pero mahaba siya. Yan na. Yan. Yan, sakto yung ano natin dyan. Itong domino switch natin. Yan, makakapag-thread tayo dito. Kasi kung dito nakaganito siya, kaangat, pero parang pangit tignan kasi kitang kita. Kailangan minimal pa rin tayo. Dito nakatago siya. So ayan, tanggalin ko muna to. Palitan ko ng thread. Ito stainless. So ayan, ikabit na natin tong domino switch natin dito. Medyo nakaganito lang to para mapipindot pa rin natin agad. Kinagandahan nito din, hindi siya basta-basta maulanan din at initan. Kasi nakakover dito. Pag dito kasi masyado obvious siya. So ayan, higpitan ko muna to. Tapos itong apat na tornilyo dito tanggalin natin. Yan, 1, 2, 3, 4. Para ma-access natin to pinakaloob. Tapos dito tayo mag-wiring nitong ating ilaw tsaka itong switch para maitago natin dyan. Hindi siya kalat yung wire. Tapos ito i-fix na din natin to. Pero yan na din yung position yan. I-fix lang natin para hindi gumalaw-galaw. So ayan, fix ko muna to, pero ayan na yan. So ayan, baklasin na natin to. So ito pala yung pinakaloob niya. Tapos yung pinaka ignition switch niya ito. Ito yung sasusihan. Tapos ito yung buzzer niya o busina. Tapos yung mga connection niya sa ilaw tsaka dito sa LED natin na stock light. Ang gagawin natin dyan ay tanggalin muna natin to. Tapos ito. So tanggalin muna natin yung brown sa red. Para makapag-troubleshoot tayo dito ng maayos. Bali dito lang natin papadaanin yung wire natin
para hindi kalat o madumi tingnan. Yan. Yung white and black sa dilaw. Kaya ito. Sit aside muna natin yan. Tapos sprayan natin ng pang anti-corrosion. So may nakikita kong ayan o, medyo corroded na. Sprayan muna natin yan. Tapos punasan na din natin yan mamaya yung mga alikabok-alikabok. Daming wires dito galing yan doon sa ating controller. Ito yung mga connection ng ating switch, yung high and low na switch light dito, tapos yung sa digital panel natin dito, tapos dito sa natin yung mga sa brake natin na switch din, yung para umiilaw yung brake natin, brake light. Yan, itong mga to sa switch ng brake light yan. Tsaka ito, switch ng brake light din yan. Kaya dito yan, nakalaglag dito lahat. Dito yung mga connection nya para tagong-tago. So ayan, ito dito natin din iwa-wiring siya dito. Yan. Tapos yung ating switch na domino switch, dito din natin yan iwa-wiring. Kaya natin to binuksan para nakatago yung wired. Yan. Pwede natin din yan i-attach yan mamaya. Yan. So ang kailangan natin na wire na lang dito is yung supply natin papunta galing sa battery. Since yung battery natin ay 48 volts, gagamit tayo dyan ng DC converter or DC voltage converter. Ito siya. Yan. Na may step down converter to. Pinaka-output niya is 12 volts. Tapos yung input niya ay voltage niya DC 36 volt to 72 volts. Either 36 volt to 72. Pwede 48. Yung basta nasa loob niyang 36 to 72. Hindi siya may mababa sa 36. Hindi din siya tataas sa 72 na voltage. Ang current output niya ay 20 up. So ito ang i-install natin dito sa ating banda sa may panel ng ating solar charge controller ng ating controller. So wiring tayo papunta dito. Dito din natin papadaanin sa wire na to. Dito sa mga wire na to, diyan natin papadaanin para malinis din tignan. So ito iniisip ko to i-upgrade tong buzzer na to, pero next time na lang din. Next time na lang din. Papalitan sana natin ang buzzer ng pang motor talaga, para yung ano niya, yung pito niya o yung tunog ng busena niya ay maganda at malakas. Siguro mag-additional na lang tayo ng busina dito. So ayan, mag-wiring muna tayo papunta dun sa ating DC converter from battery. Ayan. So ayan yung wire natin. Pinalakad natin dito sa ilalim. Ayan. Punta dyan. Tapos umangat siya dito. Ito siya. Ayan. Yan yung wire natin. Tapos ito na siya ngayon. Bali yung pinaka-supply na dito is 12 volts. Test natin using my digital tester. Ito yung ating tester.
positive niya. So ito yung negative niya. Yan. 12 volts na siya. Bakit kanyo 12 volts na siya? Dumaan na siya sa ating DC converter na step down converter. So yung battery natin is 48 volts, ginawa na niyang 12 volts yung output kasi dumaan siya ng step down converter natin. So ito pwede na to sa ating ilaw, itong supply na to dito sa ating kinabit na ilaw. Yan. So yan, mawiringan na natin to from switch to ilaw natin. Negative side ng ating ilaw. Natin ng konting tape. Tapos ito, tubing. Slider. Positive side naman dito yan. So yan, pagkatapos natin bago natin i-fix to, i-test muna natin yung ilaw. So lagyan muna natin ng power yung e-bike. Ito, lagyan natin sa battery, tapos i-power on natin. Yan, power on na. So ito yung switch nya. So yan, unahan natin ilaw. Yan yung high beam nya. Taas. Ito naman yung low beam nya. Ay. Balik na natin. Dislike tayo sa ating ilaw na kinabit sa LED lights natin. Ayan o, ganyan siya kaliwanag kahit may mga ilaw.
Yan pala yung settings yan is low beam. Tapos ito yung high beam nya. Yan. Magsilaw sa mata, oh. Hindi natin ginagamit masyado yung high beam kasi nakaka-direct sa driver na kasalubong natin. Yan, low beam yan, oh. May amps. Ito naman yung high beam. Pag wala tayong kasalubong, gamitin natin. Ayan, high beam, oh. Pwede siya pang province. LED yan, na 3 lights. Oh, liwanag yan, oh. Ayan, oh. Liwanag. High beam. Lang natin. High beam siya. Rekta. Direct. Ito yung low beam natin, oh. Parang gamitin yung high beam kasi nakarekta sa the drive. Ito low beam, high beam. Yan. High beam. Ito yung low beam. So, yun lang mga kadabs. Thank you for watching. Na-try na din natin itong LED lights natin na 3 bulb lang. Ang liwanag. Okay na okay para sa madilim na area. Totally, itong area na dinadaanan ko, hindi naman madilim, may mga ilaw naman. Pero, for security lang din. Kasi minsan, uuwi tayo ng ating gabi. So, thank you for watching.